sana maayos nila. Sana Okay. kahit 3-4, di ba? Sa bawat sasakyan. Yun. Ano reaction mo? Uy. Magsusumas. Kala ko display ka dyan eh. Nakikinig niya ako sa inyo eh. Masyado ng ano. Sige, na. Samantala, ito naman po ang good news. Matapos ang anunsyo ng Manila Water, may bawasin na rin ipatutupad ang Maynilad Water. Hanggang 7 na sentimo sa kada cubic meter ng tubig ang magiging rate cut ng kumpanya. Para sa mga residential customer na kumukonsumo ng 30 cubic meters kada buwan, hanggang 4 na piso ang mababawas sa inyong water bill. At ayon sa Maynilad Bonsogyan, ang paglakas ng piso kontra daw yan na inyong makikita sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA na naka-imprenta po sa inyong bill. At hanggang Setyembre raw, ipatutupad ng Maynilad ang bawas singil. Ang Maynilad ay nagsaserbisyo sa kanlurang bahagi ng Metro Manila, kabilang po ang Maynila, Western Section ng Quezon City, Makati, Camanava, Pasay, Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Bukod pa po yan sa mga sinaserbisyo nilang mga customers sa ilang bahagi po ng Cavite. Yan, good news. Sana yung iba may foreign currency differential adjustment din, no? Hindi lang yung tubig. Bawas singil sa Actually, kuryente meron. So, dapat sila rin. Sa Forex, dapat bumaba rin sila. Meron. Wow. At sana nga, yung tubig, kung ano presyo nun, presyo din ng kuryente ngayon. Wish! Kasi maramdaman yun sa tubig eh, di ba? Parang hindi yung mangyayari Dapat yata. dinisin na yung tubig nila. Kulay siya palagi eh. Ha? Kahit magbawas sila ng presyo, yung tubig nila dapat malinis din kasi palaging kulay O may siya. umaamoy na naman sa kilikili mo. Parang kami echo. Parang konsensya. Malinis daw yung tubig, kaya lang problema yung tubo. Pagdating sa bahay niyo. At ito naman ang pinakahuling balita mula sa Taal Volcano. Nakataas pa rin po ang alert level 2 na status sa Bulkang Taal. Kahapon inabutan ng GMA News ang ilang pamilya sa bayan ng Talisay na lumilikas mula sa kanilang tirahan. Nilapan samantala silang nilipat sa mas malayong lugar mula sa paanan ng nag-aalbrutong bulkan. Hindi naman daw sila natakot o nagpapanik. Alam naman daw ng mga taga roon ng ilang palatandaan kung sakaling puputok na ang Taal, gaya ng pagiging maligalig ng mga hayop sa gubat. Pero mas inaalala ng mga taga-Talisay ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil sa pag-aalburuto ng Taal, hindi pa rin nagsisimula ang mga klase sa Pulo Elementary School at maging sa Kalawit Elementary School sa bahay naman ng Balete. Yung mga residente, nakikiusap po ang mga opisyal, no? Makiisa kayo sa ginagawa. Hindi naman ano yan, voluntary lang yan, parang nakikiramdam na. Pero tingnan mo, nagsilika sila dahil sa text. Dahil sa text na napuputok na ang vulkan. Pero pag nakikiusap ka, ayaw nyo naman yan. Dito ang aming kabuhayan. Nung may kumalat at text, Paniwala. Pero alam nila at your own risk yan eh. Kung gusto magstay dyan, kung may nangyari sa'yo, huwag mo sisihin ng gobyerno. Problema, malamang sa malamang sisihin. Natihibig sila ng tulong. Pero yung policy ng gobyerno hindi ganun eh. Parang kailangan mailigtas talaga bawat pinakamaliit na buhay dyan. At tulad nga na nasabi namin kanina, ito na ang pagbabalik ng taray moment sa ating Pangulo. Nandun yung power. Babalik tayo doon kasi lahat naman tayo walang pagkain. Ma'am, sabihin mo where we are, what we have done. Yung that part of the PowerPoint, makita nyo Gusto po ng PowerPoint. yung isang PowerPoint, yun ang importante ipaliwanag rin. Mahigit 2 linggo na lang bago ang kanyang pagbaba sa pwesto, muling nakita nagtaray si Pangulong Arroyo. Nangyari ang kahapon sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa 7.6-kilometer highway na magduruktong ng South Luzon Expressway sa Calamba, Laguna at Star Tollway sa Santo Tomas, Batangas. Pagsakay sa PNR train sa Calamba na biyaheng Bikutan, hindi na napigil ng Pangulo ang inis at hindi kinain ng kanyang tanghalian na makitang walang pagkain para sa mga taga-media. Kaya sa huli, si PNR General Manager Manuel Andal ang tila na pagbunto na ng inis ng Pangulo. Nang dumating ang pagkain, si Pangulong Arroyo pa ang personal na nag-abot nito sa media. Ayun ang pagiging good host naman, di ba? Nakaya kumakain ka na yung mga kasama, hindi kumakain. Perfectionist talaga si Pangulo. Kailangan organized ka eh. Minsan kasi nakakalimutan ng organizers yung mga ganong mga bagay. Siyempre, bahagi din sila ng event ninyo eh. At saka ano yan, perfectionist talaga yung nung time na nasa Senado siya, ayaw niya talaga makita ng mga konting mali. Parang nandun yung, yung pusong guro, di ba? Alam mo yun? Yung lagi siya nagagalit pag may konting mali lang. Yung lalo pag hindi handa yung staff mo, patay ka na. Patay ka na. Sa Senado, ilang beses din nagpalit eh. Nagpalit yung may tinanggal, may pinalitan. Kasi talagang perfectionist yan. Yun ang hindi mo maalis sa kanya. Kaya kung makita mo ganyan reaction niya, natural, kahit sino man siguro, maiinis dahil kaharap mo media, may binibida kang proyekto, ang binibida,
yung mangyayari sa susunod na administrasyon na. Kaya nga niya binibida to dahil ito yung kanyang legacy. Nagdugtong ang SLEX sa Star Tollway, di ba? Ang pinapaliwanag nung head sa 2011 ganito. Sabi niya, future, hindi ako yun. Gusto niya credit niya, legacy niya yan Ayan tiyo mo, ang ganda-ganda ng billboard Tapos pinasakay pa siya dyan na kunyari may bubong pero ang araw naman direkta sa kanya. Di wala mo na-extend. Ang dami pa niya pupunta, tingnan mo gulo-gulo na yun. Biro mo, kita mo Walang naman. makeup yung Pangulo, no? Wala. Kilay lang. Madam, ang botox. Okay. Pero kung ang Pangulo nagtaray para sa mga taga-media, si First Gentleman, nagsesenti naman. Darito ang kanya naging pahayag. The last 9 years have been... I think it was very unfair the way GMA was treated. We are happy to leave Malacanang. Yan po ang paghihimutok ni unang Ginoong Mike Arroyo at very unfair daw ang trato ng media sa Pangulo. Ito na raw ang huli niyang pagharap sa mga mamahayag at muli rin binigyan din na inosente siya dun sa mga bintang ng katiwalian at korupsyon na binabato sa kanya. Dagdag pa ni FG, wala nang mga gamit ang First Family sa Malacanang. Lahat po na impake na mula pa noong Abril. Sa katunayan, sa Labisa Subdivision sa Quezon City na sila tumutuloy at bumibisita na lang sa palasyo para sa ilang okasyon. Ayan. Sabi niya, we're happy na aalis na sila sa Malacanang. We're happy. Naalis nga sila sa... Yun nga, sabi niya, we're happy na aalis na sila sa Malacanang. Inulit ko lang, we're happy. Okay, pasadaanan natin ang maaksyon balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Ronda report mula sa Pasig City, arestado ang isang pulis matapos siyang malambat sa isang bypass operation. Nakuhanan siya ng kilo-kilong high-grade cocaine na nagkakahalaga po ng 20 million pesos. Ang detalye ng balita kaya hati sa atin ni Dante Perelio. Yes, Igan, tiklo nga sa isinagawang bypass operation ng mga kagawad ng Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ng krame ang 49 na taong gulang na si Alexander Estadillo ng San Isidro Village, Makati City. Pasado alas 11 kagabi na mangyari ang entrapment operation sa loob ng Tiendesitas sa Barangay Ugong, Pasig City. Nakumpiska sa kanya ang may 4 na kilo ng hinihinalang high-grade cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Sa paghahulugog ng mga otoridad sa kanyang sasakyan, kung saan ikinarga ang mga droga, nakuha rin ang isang 9mm handgun, 3 magazine at isang posa. Base rin sa mga ID na nakuha sa kanya, isa siyang pulis na may ranggong SPO1 at nakatalaga sa Intelligence and Operations Branch ng Aviation Security Command. Inamin naman ng suspect na isa nga siyang alagad ng batas, pero na-frame up lamang daw siya. Bukod naman sa kasong kriminal ay sasampahan din ng suspect ng kasong administratibo at nanganganib na mapatalsik sa serbisyo sakaling mapatunayang nagkasala. Yan ang Ronda Report mula sa Pasig City. Balik sa Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Sa batala, isang taxi driver patay matapos siyang pagtatagain ng isang barker sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue kanina.